Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday, July 13, 2026. So, may mga pumitik at meron pa rin bumabagsak dito sa mga nasa PSE market. Kaya lang yung pinaka-main index natin mahina. So, nag-close tayo ng 6,265.72 daw G yung kandila natin at nag-drop yung index ng negative 0.33%. So, ang bad lang dito, yung net foreign sell, wala, net foreign buy, wala pa rin. So, another net foreign sell ng 673 million. Naubusan na yata yung buyers natin kay ICT. Okay? So, meron mga pumitik dito, no? Ito si Bloomberry pa rin, ABS-CBN at saka si Certec natin. Malalakas pa rin yung sipa, pero yung iba bumagsak. Itong si APX at saka si Plus. Okay? So, sa global markets, okay yung galaw last Friday ng US market. Tapos parang mix yung galawan ng kanilang futures. Yung European stocks, okay yung galawan ngayon. Sa Asia, majority is okay siya. Pero kung titignan mo yung Korea, ang lakas ng drop ng Korea eh. Nag-drop siya ng 8%. Grabe yung galawan doon sa bandang Korea. Tapos yung cryptocurrencies natin, parang pababa. Kasi bago mag-weekend, 64K si Bitcoin. Ngayon is papunta siya sa 62K. Ayan, so mahina cryptocurrencies natin. Okay? So balik tayo dito sa PSE market. Ang nanguna, nung last week pa to di ba? Binobomba si Bloomberry pero parang nag-Dow G yung kadila niya last Friday pero ngayon sinundan niya. So nag-up siya ng 22.11%. So malakas po yung kanyang sipa. Yung catalyst niya, yung parang may balita siya, may bagong up na nilaunch tong si Bloomberry. Parang ano din siya, parang yung kay Plus. Yan, panlaban niya kay Plus natin. Okay? So, yun yung catalyst na alam ko 16.78 million net foreign sell. ABS-CBN, hato pa rin. So, malakas yung volatility. So, nag-up siya ng 12.42%. Tapos si Certec, ayan, gumagalaw pa rin. Ang taas na nito. 6.8%. Meron siyang 42K net foreign buy. Tapos si BHI pumitik ng konti. 2.7%. Tapos si APX, tinamaan yung mga mining stocks na naman natin mahina. So APX nag-drop ng 5.38%. Tapos si Plus, another drop, negative 3.52%. Pero meron siyang 10.89 million na net foreign buy. Okay? So blue chips, wala pa rin during this time. Ayan. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin as usual, yung review is for education purposes lang po yan. So huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. As usual, due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto nyo bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews natin. Subscribe ka lang. Or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So, andyan po yung mga kasama natin. So, yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat sa viewers sa market. Hindi pa rin tayo makasampa sa 1K. So, yung ating mga company reviews, check mo na lang dyan, mga sample trades market. Na-timingan mo ba si Bloomberry? Ayan. Yung ating mga trading indicators, check mo na lang. Fundamentals, risk management, and basic learnings po dito sa PSE market naman. Okay? So, follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs, social media, Facebook account na Palaboy Trader para update ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Yan. Budagay Peak, yung mga articles natin sa local market. Follow mo na lang. Tapos sa Twitter, andito na yung pinaka-summary ng index. So wala pa rin yung mga inantay natin na foreigners natin. So ang tinamaan ngayon, mining na naman. Ayan. Negative 2.27%. Tapos si industrial, negative 1.02%. So ang umakyat lang ngayon si services, ICT kaya to. Malit lang naman, 0.4%. Okay? Ito pa rin, very bad pa rin, 673 million. Net foreign sell, kaya yung gap, hanggang doon lang yung galaw muna ng index natin. Okay?
So, US-Iran strikes boost oil prices na naman. Ayan. So, ongoing na naman yung gera doon sa dalawa. Bloomberry, Sherafat Siros, head of gaming, bought, ayan, ang dami. 2.5 million shares at 1.74. So, insider buying. So, may confidence yung mga investor sa kanya. Mega World sells, baka yun yung catalyst. 37 million common shares of MREIT via block sale. Magkano kaya to? Wala siyang price dito. Raising 5.6 billion peso. Okay. So, Double Dragon, si Injap Seya, bumili din. Ang dami na binili niya. 1.4 billion. Dami niya pera. So, ayan. Double Dragon naman yung binibili niya. Tapos, si Tel Bitro, Center REIT IPO filed up to 24 billion value unlock catalyst. So, Bitro, bagong papasok sa market. Pero palabas si ano, di ba? Robinsons Retail Holding natin. Okay? So ito 'yon. So final stage na daw yung kanyang exit. Ayan, check niyo na lang kung meron kayo. Tapos Kospi plunges 8%, triggering trading curves amid a 15% drop in SK Hynix. Ano may meron dito? Mahina si ano, SK Hynix. Okay. Ano pa? Philippine property market has not fully bottomed out yet. Tapos si Web board, Gokongwei joins Philweb board after 2 billion investment. Ayan. So nag-invest si GGS sa kanya. Tapos si Meralco raises July power supply rates. Ano to? Okay. Buys on dips. Expansion from AC Health. Still an acquiring dito. Hindi naman niya pwedeng i-acquire yung ano, di ba? Third telco natin. Di ba para may clause yan, may restriction sila last time. Okay, so core inflation keeps BSP tightening path. So Trump rejects Iran's Strait of Hormuz closure claim as fight for control goes on. Ayan, so laban pa rin yung dalawa. Iran's Revolutionary Guard said the strait will remain closed until the end of US interference na naman. So shoot up yung oil. SMPH, Cebu Arena, live and foreign flow flip to buying. Okay. Tapos, said the US would continue talks with Iran but considers ceasefire between the countries to be over na naman. So, tapos na yung ceasefire ulit nila. Ayan, taas ulit yung oil niyan. Yung ina-anticipate natin na pagbaba o pagbaba ng oil price mukhang wala na naman. Okay? So, Jollibee buyback sa support daw. ICT completed is Brazil Logistics. So, yan yung nagkukos ng maraming investor sa kanya. Nag-expand sa Brazil. AC plans to expand through acquisition. Ali, parent AC bought 3.6 million shares. Baka ito yung reason bakit siya umangat last week ng mga to ng 6%, di ba? Maganda yung galaw na itong si Ali natin. Globe said it will deepen its fiber footprint. And then sa mga dividends, ACI, and July 14, July 16, Ayala Corporation, Pizza, at saka si CREC. Okay? So yun lang yung mga post ko for today's trading. So patalastas ulit yung Patreon channel natin, yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine market. Sali lang po kayo dito sa group naman natin. Okay? So punta tayo dito sa index. Yan, actually nag-anticipate ako na papasok yung mga foreigners dahil doon sa ceasefire, di ba? Wala naman. Nag-aanohan pa rin sila, nagpuputukan pa rin doon sa bandang Iran. Okay, so range trade pa rin yung natin. So dito sa mga gap area na lang yung support at saka resistance ng market. Okay, so yan na lang babantayan natin. Hopefully hindi yan bumagsak. Kasi puro Dow G na naman yung kandila. Tapos another net foreign sell ng 600 million. Isa pag naumpisan, dire-diretso yan. So 6.2K and then negative 0.33%. Okay? So mga winners, Bloomberry, ayan, binomba. Nag-gap up tapos dumiretso. So 22%. Tapos si ABS-CBN, 12%.
Ayan. Lalaki ng kandila ni ABS-CBN. And then, Certec ulit, 6.8, diretso. Oh. Tapos sino pa? Yung may volume na lang. BHI, 2.7%. Tapos Petron, gumalaw siya, 2.19. At saka si SPNEC, 2.1. Okay? So, yun po yung mga gumalaw for today. And then, yung mga laglag naman, mining stocks, no? Yung may volume na lang. APX, minus 5%. Ayan. Lumagapak na naman sila. Dapat tataas yung gold, di ba? Pag tumaas yung oil. Si Plus, minus 3.5. Yan, laglag na si Plus na naman. Tapos si OGP. So, mga mining, minus 2%. And then si Atlas Mining, minus 2% din ulit yung dalawang po niya. Okay? So, yun po yung mga lagapak dito sa markets natin. Silip tayo ng konti sa global market. Mukhang mapula pala mamaya dahil na naman dun sa gera ni Donald Trump. So S&P futures minus 0.28, Dow futures minus 0.05, tapos si Nasdaq futures minus 0.84%. Okay? So last Friday okay pero mamaya parang hindi. Pero European stocks puro berde. And then Asian stocks ang bumagsak nga lang si Korea. Ayan, minus 8%. Grabe yung sell-off. Ayan. Okay. Pangit yung galaw ng Korea. Tapos sa cryptocurrencies, ayan, pababa, pababa, no? Pababa yung mga cryptos natin. Bitcoin, 62K na lang. Ethereum, 1.7. PNB, 569. XRP, 1.08. Si Sol, 76 ulit. Tapos si Dodge, 0.07. Okay? So, pangit din yung galaw sa cryptos natin. Okay? So, yun na lang muna. And then, balik tayo dito. Pag-usapan ulit natin yung okay, so na natin yung sumisipa. Si Bloomberry naman yung napagdiskitahan for today's trading natin. Laki ng volume niya. So, ang daming nag-trade sa kanya. 195 million. Ayan. So, binomba. May dalawang malaking volume. So, finally, nag-break out sa MA 100. So, good sign. So, mukhang makakalaya na yung mga dito nung last February. Parang ito yung gusto niyang puntahan. Tapos pinaka-support natin is, ayan, pwede siguro dyan sa 2.7. Ano yung pinaka-support natin is MA 100. Ayan. So nag-overbought kaagad yung RSI. Lakas ng sipa 22.11%. Nag-close siya 2.32 and then 16 million net foreign sale. Baka i-close natin tong drop na to. Ayan, parang yan yung gusto niyang gawin during this time, di ba? Okay? So, very good. At least may gumagalaw. And then next, si ABS-CBN, mainit pa rin pala Akala ko tapos na yung laban kay ABS-CBN. So, lumalaban pa rin yung price action. So, may range tayo. Simula sa support na 3 at saka dito sa 4. 4.2. Pinakamataas niya last time. So, tinitignan ko dito sa range na to yung current na galawan ng stock natin na to. Kasi nag-bounce lumalaban yung price action natin. So medyo bullish pa rin siya. So hindi pa tapos ang laban, nagba-bounce So nag-close siya ng 3.53 and then 12.4% yung galawan po niya. Okay? Next, Certec. May balita ba tayo dito? Parang wala naman Pero diretso talaga yan. So halos ma-close na niya yung 1.17 pa. Hopefully ganyan yung mangyari kay Bloomberry, di ba? May malaki siyang trading range. Taas natin yung support dito sa 0.94 kaya lang. Ang taas na, no? RSI 90. Yan. So parabolic na yung galaw ni Tech. So ito yung parang pinipil niya. Pinupunuan niya tong malakas na drop last time. Okay? So nag-close siya 1.1 up ng 6.8% and then 42K net foreign buy. Okay? Next, si BHI, malit lang naman pero yun nga naka-recover kasi itong si BHI natin. So nagre-resist dito sa bandang 0.04
Meron naman siyang konting pattern dito. So 1 million na lang yung volume niya. Tingnan natin kung makalusot siya for the coming few days kasi last week na umpisa niya yung rally. So RSI above 50. Malit lang, no? 2.7%. Nag-close siya 0.038. Okay? So yun lang muna analysis natin. And then mahina pa rin yung gold. Tingnan natin ano ba yung galawan ng mga gold? Okay, mahina pa rin nga. Ayan si gold, pababa. Next. So si APX nga, silipin natin. So mukhang magre-retest ulit ng support dito sa 11.6. Nauntog tayo, no? Hindi pa nga umabot ng MA20 yung galaw niya. So ganyan na lang muna. Watch out na lang kung ma-break yung mga support area natin. Okay? So balik sa bearish kung si APX. Nag-close siya 12.3 minus 5.38% and then 5.87 million net foreign sell. Okay? Next, si Plus, mukhang minus na naman si Plus natin. Ayan, may na. Nako. Lalong nag-resist sa malayo pa nga sa MA100. Nag-resist niya. Ayan, so retest ulit tayo dito sa 9 pesos o 10 pesos pala. Pinaka-support natin. So ito yung range na kinalaw niya. Hindi nag-resist siya, tinouch niya lang to tapos bigla nang nag-reverse ulit yung galawan ng mga price action. Okay? So bearish pa rin si Plus. Pero meron siya maliit na 10.89 million na net foreign buy. So nag-close siya 10.96 minus 3.52%. Okay? So hindi ko pa rin ma-appreciate yung galaw ng market. Congrats na lang kung nasasalo mo yung mga malalakas na sumipa, sina Tech, hindi ko na pa sina Ionics sina Bloom, ayan, at saka ABS-CBN. Sila yung flavor of the week na naman. Okay? So yun lang muna bago time close. Please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. So kung gusto ng guide, sali ka lang po sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.